Bagi ito, kulit tinukuray ba? Unong di ba ito bulindo yun? Huwag ko sila rin, hapit kayo. Nakatungkuan? Good day sa ating lahat mga kaibigan. Ito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Ito naman sa atin mga kaibigan ay talagang kasiyahan lang. At saka kahapon mga kaibigan, di tayo naka-upload kasi nanood tayo kay Devin Haney at saka Ryan Garcia. Grabe pala sa boxing mga kaibigan. Talagang kailangan yung mabilis na malakas po. Kasi si Haney mga kaibigan ay ilag ng ilag. Tapos maanuhan ka sa quickness ni Garcia ng lakas pa ng nasuntok po, ay talagang para kang binalo ng malaking napakalakas ni Ryan Garcia po. Kasi wala silang kaibigan, wala silang alam na pala sila ang dinadrama ni Ryan, kaya medyo kumpiyansa si Devin Haney, di niya alam kaibigan, nagsurpresa siya po. Kasi ang lakas, tapos mabilis, nako. Yun, parang kaibigan, parang sweater at saka roundhead po. Naanuhan ang roundhead mga kaibigan. Medyo nalamangan iba yung sweater mga kaibigan kung pumalo po. Kaya yun ang natin mga kaibigan, yung roundhead at saka sweater po. Pag makauna ang sweater ng lip-hook mga kaibigan, patay. Kaya itong pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ay itong tungkol sa manok na iduyan mo sa alambre. Di ko alam kung anong Tagalog ng alambre mga kaibigan. Alambre din siguro to. Epekte ba to? Kasi dati mga kaibigan, sa kabataan ko, yung elementary pa ko, ang una kong natutunan ng exercise sa manok ay itong iduyan ng manok sa alambre po. Kasi yung papa ko mga kaibigan, sabi niya, kasi yung lolo ko rin, mahilig din yun sa manok mga kaibigan. Pero yung lolo ko ay medyo yun mga kaibigan, talagang hanap buhay niya yung kasi dati nung una pa ay pag mawala yung mayor sa sa office po, natalo. Ibig sabihin talaga yung mga mga member doon mga kaibigan talagang tanggal din. Kaya ang ng lulo ko ay talagang siya parang bata ng mayor na pag may eleksyon doon lagi nakasunod. Pero pag walang trabaho mga kaibigan doon sa bungan punta. Tapos yung lulo ko ay nakatrabaho sa LTO po. Medyo head ng Pero nung kasagsagan pa ng bata pa ay manok din. Kaya natutunan din siguro sa papa ko na yung exercise na iduyan sa alambre po. Kaya ito naman sa atin mga kaibigan ay napakasimple lang yan. Pero malaking din yan na malaking, hindi naman tulong mga kaibigan. Kasi alam mo na,
nowadays, hindi na tayo lahat gumagamit sa ganong sistema po. Kasi dati mga kaibigan, pag iduyan ko yung manok, di ba parang tumutuwad sila mga kaibigan, parang nagano ng muscle nila dito, pero sa kasagsagan na tayo ay medyo mag-mature na po, ay marami na tayong marinig na, lalo na ngayon na nowadays, future na. Ano mga kaibigan, magano daw, muscle bound na yung manok. Hindi ko alam kung ano yung muscle bound mga kaibigan. Baka yung tinatawag nila mag-cramp siguro o basta mga ganong klase mga kaibigan. Pero di lang natin alam. Pero sa tingin ko ay medyo nag-develop naman yung muscle kasi inaano niya mga kaibigan talagang hinawakan ang gusto ng manok. Pag maganon siya, yung mga malakas din siguro mga binti nila pero sa atin naman ay ang inaano natin sa manok ay yung mga palo, madibilop yung palo ng isang manok po. Pero kailangan na natin iba na po kasi dati may mga utso-utso pa na ginagawa mga kaibigan, di ba? Yung tinatawag nilang pero ang dami po. Yung una po, pero ngayon mga kaibigan, sa modern na sa ngayon na generation po ay parang sa nakita natin ay puro na scratch back lang. Pwede naman yung running pen. Nandun na yun. Dati pa naman yun. Pero talagang yun ang ginagamit ko. Parang, na mga kaibigan, yung talagang mga ginagawa lang. Yung fly pen, mga ganun. Medyo kahig lang ng konti. Hindi na talaga katulad dati mga kaibigan. Inaano pa yung manok. Yung ngayon naman, actual lang. Yung bangga lang. Kasi yun ang pinaka-actual na ng manok eh. Yung lahat na exercises na yun mga kaibigan ay nakita natin sa mga big time through social media po. Kaya sa atin naman dito sa baba, ay tayo naman ay medyo gaya-gaya lang po. Nakuha nating mag-adapt sa lahat ng mga pinakita doon. Yung nagustuhan natin, pwede nating i-adapt yun, mga kaibigan. Katulad ko, hindi ko na kailangan yung pa natin sa alambre kasi dami pong mga doon, mga kaibigan. Sabi nila na hindi daw nakakatulong, nakakasama pa daw. Pero kung ginagawa mo naman yun, kaibigan, sa tingin ko, ginagawa ko dati yan, high school pa ako, may mga palo naman yung manok ko, mga kaibigan. Pero pag ginagamit mo yan ngayon, talaga makita ka sa kapitbahay mo, kaibigan, talagang kantsawan ka po. Pero yun lang naman, depende lang sa'yo. Kung gumamit ka nun, magtago ka sa luyo ng bahay mo, di ba? Sa likod ng bahay mo, kaibigan, magtago ka nun. Gusto mo talagang gamitin yan. Kasi ako, ginagamit ko dati yung kaibigan, yung ganon. Yung makatuwad yung manok nga, medyo hawakan mo dito sa likuran. Nakita ko ng kapitbahay ko, mga kaibigan, kinakantsawan mo ako. Kinakantsawan po ako kasi, matuwad daw yung manok, mga kaibigan. Kaya, pinigil ko na rin kasi, alam mo na, sa atin naman, kung gusto natin, pwede yun. Pero, yun na lang mga basic, katulad ng scratch box, yung mga scratch box mga kaibigan talagang gumagaling po ang manok diyan kasi extended yung palo ng isang manok po scratch box. Pero ilagay mo lang ng 5 minutes, mga 10 minutes yung pinaka mataas ko. At saka itong running pin mga kaibigan. Pero ang running pin ay lang ng space, tayo ay backyard lang. Pero yun mga kaibigan, kahit ilagay mo ng mga 30 minutes doon, running pin, nakakatulong yun mga kaibigan yung pagpihit nila. Kasi mag-x yung mga nila doon paa para ding limber mga kaibigan. Pero nakakatulong yung running pin kasi nagpapalakas yun sa kanilang mga binti. At saka lumalakas yung palo ng mga manok. Pero dito gusto ko sana yun na harapan. Pero space mga kaibigan kulang po. Kaya yung the best exercises mga kaibigan, alam mo yung fly pin, scratch pin, itong running pin, yun. At saka yung simple lang mga kaibigan, yung kahig po, at saka bangga. Di ba yung sabi ko mga kaibigan, maturuan natin itong manok na umilag, yun ang gamitin natin. Di ba? Pero yung mga iba mga kaibigan, yung mga utso-utso, patay, hindi na ako magamit doon mga kaibigan, yung mga. Pero itong pinag-usapan natin na itong manok na iduyan mo sa alambre po, yun ang first na style ng pag-exercise ng manok mga kaibigan na una kong natutunan po through my ama mga kaibigan kasi yung ama ko ay medyo maestro yung teacher mga kaibigan. At saka pag every Saturday and Sunday kasi rest nila yun mga kaibigan, makikita kong iduya yun sa alambre yung manok mga kaibigan. Pero pagdating naman natin na medyo mature na tayo, ay matutunan natin, maringgan natin sa ating mga kaibigan, hindi daw dapat yun mga kaibigan kasi mag-muscle bound daw
manok doon. Kaya hindi na natin ginamit kasi pag ginamit pa natin yun, ikantsawan tayo. Pag gusto naman tayong gumamit, itago tayo sa likod ng bahay natin, mga kaibigan. Pero sa atin naman na kung ano yung nakakatulong sa manok natin, kung anong klaseng exercises yun na sa tingin natin ay nakakatulong po, ay gawin natin. Huwag tayong magpadikta, mga kaibigan. Sa tingin mo yung nakakatulong, di gawin mo. Ito lang, mga kaibigan, ito lang ang pinaka the best na masasabi natin dyan. Kasi ito kasing manok na iduyan mo sa lambre, mga kaibigan, dati pa. Bata pa ko, kaya hindi ko ito malilimutan po kasi ito ang exercise na manok na una kong natutunan po through my papa, mga kaibigan. Kaya yun lang po, ito lang ating mapag-usapan sa araw na to. Magandang umaga sa ating lahat po.